Ayan, buhay na buhay. Pwede bang wala nang rason para tayo ay antukin? Oh, summer ngayon pero malamig. Ano? At salamat sa biyaya ng Panginoon, tayo po ay pinagpala. At ramdam natin 'yan sa ating pong mga katabi. Tignan mo 'yung katabi mo kung pinagpala 'yan. Ayan. At nakikita rin natin 'yan sa ating pong mga nakaraang araw, no? Na tayo po ay pinagpala ng Panginoon. We are blessed. We are protected, no? And we are empowered. We are tested. Yan po ba? Sino dito yung na-test? Ayan. Kumusta ang pagsusulit? O kumusta ang pag-iensayo sa mga nag-iensayo, no? At alam niyo po sa buhay po natin ngayon, araw-araw may mga testing 'yan. At after ng mga at the end of the day, I mean, may mga pagsusulit. At every Sunday, ito po yung manifestation ng kabutihan ng Panginoon sa atin for the whole week ng kanya pong mga ginawa. And we are so thankful that once again we are empowered by this very powerful praise and worship. Sa pagpupuri pa lang makikita mo na, no? Na talagang we are blessed. Tayo po ay binuhay ng Panginoon wala sa ating pagkakaantok physically. Amen po ba? And sa mga awitin na yon, isang napakagandang encouragement po sa atin na patuloy po tayong humawak sa ating pong Panginoon. Are you excited today? Yan. Sino yung mga excited? Tignan yung katabi nyo. Excited ba yan? Alam nyo po, sa buong month na ito, wala po tayong series kung mapapansin po ninyo. And next month, magkakaroon na po tayo ng mga panibagong serye ng ating pong mga pagbubulay-bulayan sa buong month of July. Okay, isang mainit na buwan. Okay? July, mainit pero tag-ulan. And August, and September, panibagong naman yan. Season of panibagong season na naman, and hopefully yung mga season na yan ay hindi mag-manifest sa mga emotions natin, no, sa ating pananampalataya, but in season or in out of season, manatili po tayong mainit sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Lord, salamat po sa umagang ito. Thank you, Lord, that we are encouraged. We're here, Lord, to bless you. Matagal nyo na po kaming pinagpala. At salamat, Panginoon, sapagkat araw-araw, particularly today, Father God, araw ng linggo, ay hinayaan nyo na ang aming po mga panyapak, Lord, ay makarating, makatungtong, Father God, sa bulwagang ito. Salamat po. Sa biyaya mo kami po ay nakakagawa. Sa biyaya mo, Panginoon, kami po ay nakakapagtrabaho, nakakapag-aral, nakakatulong, Father God, nakakapag-bless ng mga taong nasa paligid po namin, Lord. Salamat po, it's because of your grace, Father God. Salamat po. Sa umagang ito, tulungan niyo po kami, Panginoon, na maihanda namin ang aming po mga sarili, ang mga sisidlang nasa aming po mga puso, Father God, upang matamnan ng inyong mga salita at mapalakas po kami, Panginoon. Hayaan niyo, Panginoon, na magkaroon po kami ng focus. Bigyan niyo po kami ng karunungan, ng kaalaman, Panginoon, upang mas lalo po naming maintindihan ang inyong mga salita. Wala pong ibang may taas, Father God, sa lugar na ito, kundi ang pangalan mo lamang, aming Panginoong Jesus. Ang aming banal na Espiritu ang siyang patuloy na magministeryo sa buhay ng bawat isa through the message that we are about to share this family of CFICC, Father God. Salamat po, pinupuri ka namin, dinadakila ka namin sa pangalan mo, Jesus. Amen. And amen. Sige po, palapakan natin si Lord isang beses pa. Today we're going to talk about a very important word para sa ating lahat.
Kung ikaw ay magulang, ikaw ay single, kung ikaw ay nagpaplanong mag-asawa, naghahanap ng asawa, nagbi-business ka, nagtatrabaho ka, nag-aaral ka, ito ay para sa ating lahat. Amen po ba? It is very important for us, no, na meron pong tinatawag na vision. I think ilang beses ko na itong preach, pero of course, bawat pagbabahagi ng kanyang mga salita may mga new revelation yan. Fresh revelation from the Lord. Amen po ba? Noong ginagawa ko po ito, actually ito po ay na-reveal last week. Habang ang iniisip ko, Lord, ano ba yung mensahe mo for next month? Wala pa ako may sermon next week, pero yung iniisip ko for next month. Actually, 2 weeks ago ata, meron akong kinausap kasi yun na yung klarong title ng ating pong series for next month. I think ikaw ata yung kinausap ko, si brother, Sabi ko sa kanya, ito yung tema natin for July. Sabi nga natin, anchor. Hindi ko alam kung anong tama ba yung yung pagkaka-anchor. Ayan, anchor. Di ba? Sabi ko, parang yung gatas, anchor. Batang may laban. Hindi ata, ano ata yun eh. Di ba? So sabi ko, ito yung pag-uusapan natin. And we're going to focus on this topic, this title, based on the life of Jesus and us. Yung relationship natin between Jesus and us. I-check natin. Nagle-level up ba? Diba? Yung pagkakakilala natin sa Kanya, ay siya rin ba yung pagkakakilala natin ngayon, yung kahapon, at sa mga susunod pang araw? So, i-check natin yan. So, na-share ko sa kanya. So, paghandan mo, because next month you're going to preach, right? Diba? Si Brother Andrew. And then, habang naisip ko yon, ang sabi sa akin ng Panginoon sa mga words na binabasa ko po, binalikan ko ang Book of Psalms. So, binalikan ko siya. May mga words doon. At yung revelation ng Panginoon ay ibinigay niya po sa atin sa pamamagitan po ng word na ito, vision. Vision. Lord, bakit ito? Kasi gusto ko makita mo kung saan ka nagsimula. Okay? Kung ano yung mga bagay na ipinakita ko sa iyo noon, and through that, kailangan mag-stick ka dyan. Kailangan wag kang umalis dyan. Kailangan i-improve mo yan. Okay po ba? Kaya napakahalaga po nito kasi bilang isang Kristiyano, pag wala tayong vision, mamay makikita natin yan, para tayong isang bangkang walang driver na susunod-sunod lang sa alon. Walang direksyon. Tama po ba? Ibig sabihin, napakaganda sana ng bangkang yan, pero dahil walang driver, walang direksyon, nagiging walang kabuluhan. At ayaw natin mangyari yon. Amen po ba? We're going to talk about that. Ngayon, naniniwala naman ako that this family, of CFICC family, ay may mga kanya-kanya tayong vision that God has given us. Hindi natin pinag-uusapan ito para magkaroon ka. Ibang kwento yan. Amen po ba? Kasi we've been talking about that many years ago. And I know you already know. Hindi ko lang alam. Yung mga, pag wala pa, lapitan niyo po ako. And we're going to help you. No? Lalapit tayo sa Panginoon para makita natin yung pinaka-vision ng buhay natin. But at this very moment of time, naniniwala ako that every one of us here ay may mga kanya-kanya tayong vision that we receive from the Lord. Tama po ba? Meron tayong kanya-kanyang mga visions. Tama ba? Parang wala. And the point is this, meron tayong vision na yan, ang tanong, paano natin yan puprotektahan? Amen po ba? Paano mo poprotektahan yung vision na meron ka? Naalala niyo po nung pumunta kayo dito, bago kayo pumunta, meron kayong prayers, meron kayong hiningi sa Panginoon. Naalala niyo po ba yon?
Lord, pag nakarating ako doon, promise. Nakuha niyo pa? Doon pa lang nagkaroon na po ng intervention si Lord. Talaga ha? I'm going to use you. Igagrant ko yan. Kasi I have a plan for you. Ito yung mission mo. Ito yung trabaho mo. Tama po ba? Ito yung gagawin mo. Sigurado yan, hindi magbibigay ang Panginoon ng isang vision na unclear. Kapag unclear yan, wala sa Diyos ang problema. Nasa iyo ang problema. Amen po ba? Kasi very specific ang Panginoon. Kapag dinala ka niya sa isang lugar, He will make sure that you will learn. Lalago ka. Magle-level up ka. Amen po ba? Ang purpose kung bakit niya gagawin yon is that because for you to be, unang-una, mas lalo mo siyang mahalin, makilala mo siya. Pangalawa, is that mas ma-fulfill yung purpose ng buhay mo. Ano po ba ang pinaka-purpose natin, bakit tayo tinawag ng Panginoon? Is to what? To impact the lives of others. Not just for us. Kung tingin natin sa sarili natin, yung paglago natin, para lang sarili natin, kawawa tayo mga kapatid. Ang paglago natin, yung pag-usad natin, yung pananampalataya natin, yung pagle-level up natin, is that because God wants you to impact the lives of others through your life and testimonies. Amen po ba? Kaya nakita niyo po yung kahalagahan ng vision. Ngayon, kung hindi natin po protektahan yan, anong pwedeng mangyari? You're going to miss a lot of things in your life. Unang-una, your relationship with the Lord magiging stagnant. Pag stagnant, ibig sabihin, nakakita na po ba kayo ng isang lawa na maliit, na hindi umaagos, hindi gumagalaw? Stinky, tama po ba? Mabaho, walang pakinabang. Meron pala kapag pinaliguan mo yung kalabaw at saka yung baboy, yun yung pakinabang. But my point is this, napakabaho. At ayaw ng Panginoon na mag-stagnant tayo. Amen po ba? So that's why we need to protect this vision. Ano ba yung connection nito sa sinasabi ko? Now, ang topic natin for today ay iikot sa buhay ng isang tao sa Bible in the book of Nehemiah chapter 2. Okay, basahin po natin. Ang sabi dito, I went to Jerusalem. Ang haba nito di ba? Kailangan para mas maintindihan ninyo, basahin niyo yung chapter 1. And in fact, yung mga susunod na mga chapters para makita ninyo talaga yung mas detalyadong kwento kung bakit ito yung sinasabi niya. Okay, sabi doon, I went to Jerusalem, and after staying there for 3 days, I set out during the night with a few others. By the way, ang pinaka main passage natin ay sa chapter 2 and chapter 6. Pero ang babasahin po natin dito na pagbubulay-bulayan natin ay dito sa chapter 2. Pero hindi ibig sabihin na hindi tayo pupunta sa mga ibang mga verses and chapters. Kasi yun, nandun yung mga ibang mga kwento na kung saan doon natin kinuha yung pinaka main points natin. Amen po ba? Okay, tignan natin. Sabi doon, I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. There were no mounts with me except the one I was riding on. By night I went out through the valley gate towards the Jackal well and Dung gate, examining the walls of Jerusalem which had been broken down and its gates which had been destroyed by fire. Tignan niyo po habang binabasa natin. Isipin niyo yung situation, isipin niyo yung nangyari. Okay, ito po situation na ito. Nasira na yung wall of Jerusalem, no? During that time po kasi napakahalaga na merong kang wall. Okay? Kapag wala kang wall, madali kang agawin ng kaaway, madali kang pasukin. So napakahalaga. So yung temple lahat nasira because of the situation, dahil sa nangyari, nagkaroon ng gera, sinunog, natalo ang Jerusalem at napakaraming namatay. Now, basahin natin. Ang sabi dito, then I move on toward the fountain gate and the king's pools. Hanggang ngayon nag-e-exist yung mga yan. Hindi ko lang alam kung yun pa talaga. Pero na-recover nila na marami pong mga kwento dyan sa lugar na yan
na talagang preserve ng Israel na pinapasyalan ng mga tao. Gusto ko nga pinagpe-pray nga namin na bago man lang mamatay ay makapunta sa Israel. Di ba? Gandang pangarap Kaso baka doon tayo mamatay kasi gera ngayon doon. Okay. So nandoon yung mga places na kung saan kinikwento sa Bible. No, ang ganda sana po pero libre naman ang visa sa Israel eh. Wala, pero gusto nyo talaga. Okay. So I went up, sabi niya doon, valley by night, examining the wall. Finally, I turned back and re-entered through the valley gate. The officials did not know where I had gone or what I was doing, because as yet I had said nothing to the Jews or the priests or nobles or officials or any others who would be doing the work. Then I said to them, you see the trouble we are in. Jerusalem lies in ruins, and its gates have been burned with fire. Ang sabi niya, come. Sabi niya, sira na. Wala na talagang sirang-sira na yung wall. Wala nang natira. So nakita nyo yung situation. Halika kayo. Sabi niya, let us rebuild the wall of Jerusalem. And we will no longer be in disgrace. Nakakahiya tayo, hindi tayo pwedeng tawaging bayan. 'Di ba? Wala yung dignity natin, wala, wala tayong tahanan. Nakita niyo pa? Yan. Hopefully nararamdaman niyo yung pakiramdam nila during that time nung binabasa ko nga ito, parang wow, Lord, ang hirap pala ng walang tahanan, Okay, tignan na, i-connect natin mamaya doon sa vision. Sabi doon, come, let us rebuild the wall of Jerusalem, and we will no longer be in disgrace. I also told them about the gracious hand of my God on me and what the king had said to me. They replied, let us start rebuilding. So they began this good work. But when Sanballat, the Horonite, Tobiah, the Amoronite official, and Geshem, the Arab, heard about it, they mocked and ridiculed us. Sabi doon, what is this you are doing? They said, are you rebelling against the king? In fact, merong kung babasahin nyo, merong basbas ang hari kung bakit niya gagawin niya, kung babasahin nyo, di ba? Humingi siya ng basbas. At ang blessing nga doon, may mga ibang mga agency pa ng government na naitinap para suportahan siya. Ang ganda ng kwento, okay? Pero yung nasa isip kasi ng mga Ammonite na ito ay parang napaparanoid sila. Kasi alam nila na hindi to gawa ng plano ng tao, kundi gawa ng plano ng Diyos. Tignan, nabasahin natin, parang sinabi dito yun. Sabi doon, what they asked, are you rebelling against the king? I answered them by saying, the God of heaven will give us success. We, his servants, will start rebuilding. But as for you, you have no share in Jerusalem or any chain or historic right to it. Kung babasahin niyo po yung chapter 6, makikita niyo pa yung mas malawak na kwento doon. At makikita niyo that God blessed Nehemiah to rebuild the temple. Merong basbas, meron siyang misyon, merong vision na ibinigay sa kanya ng Panginoon. And that vision is to rebuild Jerusalem, to rebuild the temple, to rebuild the wall. Amen po ba? Amen. Amen. Are you excited, mga kapatid? Mahalaga na merong vision. Imagine that, kapag walang vision na natanggap si Nehemiah from the Lord during that time, sa kabila ng mga pinagdaanan nila, may possibility na ma-depress siya. Tama ba? May possibility na maging negative lahat ng iisipin niya. Kasi wala na silang shelter, wala na silang fortress, wala na lahat. Tama po ba? Pero because God, the Lord whom we are serving today and the Lord whom they are serving that day, binigyan si Nehemiah ng vision. Ano pong nangyari? Nabuhayan siya. Dumating na ba sa punto na sobrang lungkot ng buhay natin?
na hindi natin alam ang gagawin natin. May ginagawa tayo pero parang walang direksyon. Ups and down. Tama po ba? Normal yan. Normal yan. And that's why we're here. Nandito tayo ngayon because we are so blessed na encourage tayo ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ang hindi normal ay hindi yung pag-acknowledge sa mga nararanasan natin ngayon. Once you acknowledge that you are in that particular situation, that is the perfect time that the Lord will going to intervene. Huwag tayong magmalaki sa Panginoon. Alam niya lahat ng ating pong nararanasan. At ito po yung situation niya noon, itong si Nehemiah, alam ni Lord yan. Wala silang pupuntahan. Amen po ba? Sobrang hirap ng buhay nila. Kami po, dumaan kami sa situation ng buhay namin na sobrang hirap na hirap kami dito sa Korea. Lahat nga ng mga nakasama namin dito nung dumating na sila, meron na agad silang tahanang mapupuntahan. May kakainin na silang may mga nakalatag sa kainan, sa mesa. Pero nung kami yung pumunta rito, oh my goodness, salamat sa biyaya ng Panginoon. Kasi may purpose pala. May purpose. Sabi niya, this is your training. That's why, aralin mong mabuti, magpakatatag ka, particularly your faith, kasi darating yung time na gagamitin kita to bless others. Amen po ba? Ilang mga tao na ang nadala natin sa Panginoon? Ilang mga tao na ang ipinag-pray natin at napalakas ang kanilang mga pananampalataya? Amen po ba? Lagi po yun yung nasa puso natin. Lord, ayaw ko maging stagnant. Gusto ko po may mga kaluluwa. Through my initiative and through your guidance, marami ang maligtas. Amen po ba? I don't care kung ano yung sasabihin ng mga iba sa mga ginagawa po natin. What we care is that there will be someone through the initiative of your prayers, of your love, of your support in the ministry, may mga kaluluwa na makakakilala sa Panginoon. May mga kaluluwa na mai-encourage. May mga kaluluwa na magbabalik loob sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Now, if you protect your vision, mas lalo kang magiging effective. Mas lalo kang magiging totoong lingkod ng Diyos. Ganun ba yan? Alam niyo po kasi sa panahon natin ngayon, hindi naman tayo, hindi tayo, hindi pabilisan, sabi nga. Sa panahon po natin ngayon, paramihan ng mga kaluluwang maliligtas dahil sa iyong buhay. Amen po ba? Unahin natin sa family natin. Pangalawa, sa mga kaibigan natin, sa mga workplaces natin. Pangatlo, sa mga missions na ginagawa, katulad po ng mga ginagawa. Pag-pray nyo pong Pilipinas, kasi meron po tayong minamarinade na gawain ngayon doon. We already started that this year, yung family camp. And recently, nagkaroon sila ng camp in collaboration with other churches. Napakamatagumpay ng ginawa ng Panginoon sa camp na yan. Last 2 days ago, nagkaroon kami ng pastoral accountability with the Philippine team. And hiningi ko yung nila, yung update, ano yung nangyari, papaano nangyari, at ano yung mga testimonies, ilan yung kaluluwang tumanggap sa Panginoon. Yun yung mga nag-focus po kami doon. And then sabi nila, Pastor, sobrang lakas ng ulan, pero almost 300 na mga kabataan, mga individuals ang umattend. Siyempre, halo-halo na yon, may mga Christians, pero karamihan daw sa kanila mga non-believers. Sabi ko, paano nangyari yun? Grabe yung mga preparations nila, talagang nag-spend sila ng prayers, nag-fasting. And sabi ko, so what's next? Hindi naman pwedeng hanggang dyan lang. Ano yung vision na natanggap ninyo sa Panginoon sa pamamagitan ng ginawa ninyo? Sabi nila, Pastor,
Tuloy-tuloy na to. Next year, tayo ang mag-host. So ano yung sistema? Ito yung sistema. Ganito yung gagawin natin. Napakalawak po ng ginagawa ng Panginoon. So sabi ko, Lord, hopefully, Father God, of course, hindi naman tayo nagda-doubt. So ang prayers natin, i-sustain ni Lord yung mga pangangailangan ng mga missions doon sa Pilipinas. And bakit ko po sinasabi sa inyo ito? No? Binigyan tayo ng Panginoon ng vision not to be stagnant, no? But to become productive. Amen po ba? And I can see that in this family. Kita naman natin yung mga una pa kung saan tayo nagsimula. Amen po ba mga kapatid? And now I can see that you are a fighter na. Amen po ba? You are, every one of us here. Ang laki ng improvement, no? Dati, wala tayong pakialam sa prayer. Ngayon, talagang everyone is really praying and we can see that, no, doon sa mga bagay na pinagpe-pray natin. Sila Sister Marnelli, may mga pinagpe-pray silang tao na makapunta rito. Ngayon, nakasama na nila dito. And they are one of us now, nandito. Amen po ba? Yung mga iba dito, pinagpe-pray lang natin yung mga anak natin, tatay natin, mga kaibigan natin. And at the end of the day, nakita po natin na talagang sila po ay tumanggap sa Panginoon at to the point na naglilingkod na rin ngayon. Amen po ba? I know that you have a lot in your mind, in your hearts. Huwag tayong sumuko. Huwag nating sukuan. Lagi nating iluhod sa Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapakan natin si Lord. Tatandaan niyo po that in Proverbs, ang sabi doon, if there is no vision, we will perish. Naniniwala ba kayo dyan? Oy, sabi ng Bible, ang sabi niya, pag wala kang vision, mapapahamak ka. Ang ibig sabihin nun, pag wala kang natanggap na instruction from the Lord, imagine that. Saan ka pupunta? Saan ang direksyon ng buhay mo? Amen po ba? Imagine, we have only 1 to 70 years doon sa Bible na ibinigay po sa atin to live in this earth. Pag lumampas ka doon, bonus na lang yon. Eh kung walang instruction si Lord, wala kang malinaw na instruction kung ano yung purpose ng buhay mo, wow, ang dami mong mamimiss. Tama po ba? Ang dami nating mamimiss. Kaya napakahalaga, meron tayong vision from the Lord so that in that 1 to 70 years of our existence in this earth, hindi po masayang. Amen po ba? Hindi mo kailangan magpastor para patunayan mo na talagang tinawag ka. Amen po ba? Kung nasaan ka ngayon, God will going to use you in that particular place, in particular ministry, or anong title meron ka, nanay, tatay, gagamitin ka ng Panginoon mightily kung naiintindihan mo yan. Kung meron kang vision that comes from Him. Amen po ba? Pero maganda ba? Kung may mga papastor dito, di mas maganda. Amen po ba? God-given vision is more than a plan, mga kapatid. It is a divine mandate. Sabihin nga natin, divine mandate. Pag binigyan ka ng vision ng Panginoon, inuutusan ka ng Diyos. Hindi yan optional. Kailangan mo yang gawin. Tama po ba? Kung meron kang instruction, kahit nga po sa mga natin, sa mga practical na buhay natin bilang mga trabahador, mga EPS, may instruction sa inyo si Sadyang Nim. Tama po ba? Sa mga nagtatrabaho sa mga companies, no, sa mga molding companies, ano pa ba, sa mga telahan, sa mga nagluluto, sa mga hotels, lahat ng mga yan merong instruction. At pag hindi mo ginawa yun, at the end of the day, ano pwede mangyari? Magkakaroon ng problema. Yung pinopost ni Jojo, mahirap na trabaho yon sa mga hindi nakakaalam. Pero dahil alam niya, may instruction sa kanya, araw-araw niyang ginagawa, nagiging madali na lang sa kanya. Tama po ba? Yung pagtatrabaho ni sister, mahirap maglinis. Pero kapag wala kang instruction, kahit alam mong maglinis, pero kapag hindi sa pamamagitan ng instruction na sinabi sa'yo, hindi pa rin magiging maayos. Kasi hindi lahat ng mga nagwawalis, tama. Tama po ba? O hindi dapat winawalis yan, pinupunasan lang. Pag winalis mo yan, mawawala yung kinis. Di ba? Kailangan punas-punas lang. Tama po ba? Instruction, napakahalaga niyan. God
gave us the vision. And it is just a plan. It is a mandate that the Lord was given to us. Amen po ba? Every mission, tatandaan nyo po, kapag binigyan tayo ng mission ng Panginoon, ng vision ng Panginoon, hindi naman magiging maayos ang lahat eh. O yan, huwag kayong atras ha. This is the reality. Amen po ba? Every vision, merong opposition, merong distraction, merong temptations. Amen po ba? Kagaya po ng ating pong text for today, kung babasahin po natin, no? Si Nehemiah isang halimbawa of how kung papaanong prinotektahan ng Panginoon ang vision na ibinigay po sa kanya, at dahil diyan nagkaroon po siya ng focus, ng courage at ng integrity, which is yun po yung tatlong bagay na pag-uusapan po natin ngayon. Amen po ba? The first thing that I would like to share ay yung word na focus. Sabihin nga natin, focus. You can protect the vision that God has given you if you are focused. Sabihin nga natin ulit, focus. Stay committed to your vision. Now, tanungin natin yung mga sarili natin, kumusta yung focus natin sa mga ginagawa natin ngayon? Di ba? How is your focus? Kumusta yung mga mata natin? Maayos pa ba yan? Di ba? Kumusta yung mga ginagawa natin sa ating mga trabaho? Kumusta yung plans natin? I know, may mga kanya-kanya tayong mga visions that we have received. Mga iba sa atin dito, mga tatay, may mga vision tayo na natanggap sa Panginoon to protect the family that we have. Tama po ba? Kaya nga inihahanda natin first ourselves, our spiritual life. And then if ini-feed natin sa kanila, nagiging strong sila, mas lalo silang napapalapit sa Panginoon. Amen po ba? Kapag wala po tayong focus bilang isang magulang, your family will be ruined. Totoo. Pag wala kang focus, hindi mo naiintindihan na ikaw ay hindi lang isang tatay para magtrabaho at i-provide ang pangangailangan ng family mo. Hindi balance. How about their spiritual life? Amen po ba? How about their moral life? Ang daming dapat gawin. Amen po ba? Pag hindi ka nakafocus sa pagiging tatay, pwedeng masira ang pamilya mo. Pwedeng ma-distract, no, yung takbuhin mo bilang isang tinawag ng Panginoon. Tignan natin sa verse 12. Ang sabi sa verse 12, I had not told anyone what my God had put in my heart to do for Jerusalem. Merong vision na tanggap si Nehemiah. And that vision is to rebuild the temple of Jerusalem. Very specific. Yun yung natanggap niyang vision. Alam niyo po, hindi madali yun. During that time, ang dami pong mga pagdaraanan niya. Amen po ba? Now, kung babasahin niyo, may mga oppositions nga doon. Mamaya pupuntahan natin doon. Yan. Itong si Nehemiah, alam niya yung mission niya. Alam niya kung ano yung mission niya. Alam niya kung ano yung vision niya na nagmula sa Panginoon. At meron pong mga distractions na dumating sa kanyang mga buhay through the people around him. Pero ang ginawa po niya ay hindi po niya ito pinansin. Amen po ba? Tignan niyo, I had not told anyone my God had put in my heart to do for Jerusalem. He didn't broadcast, he didn't say it, no? Kung ano yung mga pinag-usapan nila ni Lord, but he waited on the perfect timing. He waited on God's perfect timing. Kung tatandaan niyo po na I remember during many years ago nung nagsisimula po ang CFICC, napakarami po namin pinagdaanan. Napakarami natin pinagdaanan. Recently lang sa mga nakaraang buwan, this year, I was
tested with so many trials, no? Yung mga trials na yan, may mga distractions na sa pamamagitan po ng mga tao na sa paligid, mga wrong decisions, mga at napakarami mga distractions. Kung in-entertain ko po bilang isang leader, bilang isang pastor, bilang isang lingkod ng ating Panginoon, siguro, no, maybe, no, wala na po itong church na ito. I don't know. Pero kung in-entertain ko yung mga pagsubok na yon, may possibility po na yung church na ito ay na-dissolve na. Of course, ayaw mangyari ng Panginoon yan. Mawala na yung pastor, wag lang yung simbahan. Amen po ba? Amen. At hindi po hinayaan ng Panginoon. Imagine, sa isang marathon, kapag hindi focus ang isang mananakbo, he will definitely lose the race. Kapag hindi tayo focus, pag hindi ka focus sa iyong pong takbuhin, surely, at the end of the day, hindi ka makakaparoon sa finish line. Amen po ba? Amen. Ang sabi nga po ng mga nakausap ko during that time, dahil nalaman po nila yung mga situations dito, ang hirap, di ba, galing tayo sa Kimpo, bigla tayong nag-move, ang hirap ng transition. Okay, syempre, may effect yan sa emotions, may effect yan sa mga kapatiran, pero iniluhod natin sa Panginoon at talagang hiningi natin yung intervention ng Panginoon. Imagine that situation, imagine that na problema na pinagdaanan po ng church. Ang hirap, pero salamat sa Panginoon kasi ginabayan niya po tayo. God reminded us of the vision. Yung vision ng Panginoon na binigay niya sa atin, hindi ka naman tinawag para maging maayos ang lahat. Amen po ba? Tinawag ka para ayusin ka at maging pagpapala ka sa ibang tao. Amen po ba? Amen. Kagaya po ninyo ngayon sa mga mag-asawa, sa mga magkaibigan. Dati naman hindi kayo ganyan. Di ba? Pero ngayon naging maayos, inayos kayo ng Panginoon. Huwag kayo manatiling ganyan. Ibig sabihin, let your testimonies, let your life changed by His grace becomes a blessing for others. Amen po ba? Amen po ba? Naiintindihan po ba natin? So yun yung pagkakatawag sa atin ng Panginoon. Amen po ba? Marami pong mga good ideas, marami pong mga magagandang bagay na pwedeng ipakita sa atin ng mundong ito. But remember, ang sabi nga dyan, guard against good ideas that are not God's ideas. Amen. Be sensitive. Maging sensitive po tayo sa mga ingay ng mundong ito. We might be distract and detract on the race. Sa pamamagitan po ng kapaligiran, particularly ngayon sa mga social medias, sa mga critics, di ba? Remember this, what you are doing, and as long as it gives glory upon the name of the Lord, huwag niyong iisipin ang sinasabi ng ibang tao. Amen po ba? Tatandaan po natin, ang purpose ng kaaway, ang laging goal ng kaaway is that to ruin your relationship with the Lord. Kaya kung alam mong yung ginagawa mo ay para sa Panginoon, and ikaw lamang nakakaalam niyan, as si Lord, magpatuloy ka lang. Huwag kang papaapekto. Amen po ba? Yan po yung nangyari po sa inyo pong pastor, no. Ang dami pong mga distractions na naranasan namin mag-asawa. I remember noong mga panahon na ng mga pinagdaanan ng church na ito, may mga tao na nagsabi, iwan mo na yan, no? Iwan mo na yan, church. Dito ka na lang. Imagine that kind of spirit. Hindi ko alam ang mga taong ito kung totoong Kristiyano eh. Amen po ba? Iwan mo na yan. Tignan nyo yung deception ng kaaway. Kahit naman umalis ka dyan, magpo-provide si Lord. Nakita nyo pa? Oo nga naman. Kung pag hindi mo alam talaga, maniniwala ko, kahit umalis ako dito, hindi naman nila ako mahal. Wala namang care sa ginagawa ko. Walang support ang church na to. Nakita nyo po? Pag hindi ka sensitive, talagang pakikinggan mo yung sinasabi ng paligid mo. Amen po ba? May mga nagsabi pa nga, mga kakilala ko ibang bansa, Pastor,
Punta ka na lang dito sa I think nabanggit ko isa sa US. Nangangailangan ng mga workers dito. Kailangan dito ng mga workers. May mga dito, tutulungan ka namin. Nurse yung asawa mo, nalala mo? Nurse yung asawa mo. Malaki yung nyo dito, yung magiging part ninyo. Nakita nyo po. Even yung asawa natapos po siya ng nurse kahit na wala siyang license. Pero may opportunity ino-offer sa ibang bansa. Pero mo yun, nagsiserve na kayo sa isang church, ginagamit na kayo ng Panginoon, and then suddenly may magsasabi sa iyo, di, may opportunity dito, US ito. Amen po ba? Nakaranas na ba kayo ng ganon? Ay, umalis na kayo dyan kasi mas maganda rito. Kinukumpara. Tatandaan niyo po, ang vision na binigay sa atin ng Panginoon na hindi kaparehas ng vision ni Kel. Tama po ba? Don't compare your vision to others' vision. Hindi mo nga pwedeng i-combine yan. Pwede sigurong magtulungan para ma-fulfill yung vision ni Thea. At para mapangyari yan, kakailanganin niya yung suporta mo, Sister Marnelly. Nakuha niyo po, kailangan nating suportahan ng bawat isa. Pero to merge it, no. Hindi ganyan ang sistema ng Panginoon. Amen po ba? Iiwanan mo ito para lang masabing hindi yan, dito ka. No, hindi tao magsasabi, si Lord ang magsasabi. Amen po ba? Imagine that kapag pinakinggan namin mag-asawa yung mga yon, I don't think so. Wala na po kami dito ngayon. Hindi ko alam kung anong naging sitwasyon ng church na ito. Amen po ba? Hindi ko alam kung nasaan din kayo ngayon. Lalo na po itong mag-asawang ito. Napakarami naming mga testimonies na kung saan. Natuto rin po kaming mag-asawa na ayaw din namin mangyari sa isa't isa. Natututo tayo sa isa't isa. Tama po ba? Yung pagkakamali ng iba, natuto tayo sa kanila. Amen po ba? Yung mga iba sa atin dito, yung mga pinagdaanan nila, grabe. At nakita namin yung grasya ng Panginoon, and we are so amazed of what God has really done in their lives. Yung mga iba dito, uuwi na. Di ba? Pero hinarangan ni Pastor. Hindi yan. Amen po ba? Yung mga iba dito talagang may tampuhan. Ang dami pong inayos ng Panginoon sa church na to. And it is really an amazing grace of God kung bakit po dito tayo ngayon. Amen po ba? So, ang sabi diyan, be clear about why God called you. Hanggat hindi malinaw sa iyo ang pagkakatawag mo, hindi magiging diretso ang takbo ng buhay mo. Ibig sabihin nun, paglalaruan ka ng sistema ng mundong ito. Pero kapag alam mo na ikaw talaga tinawag ng Panginoon, may vision na binigay sa iyo, may mission ka sa buhay, straight ka lang. Ano man ang shaking, gagalaw ka pero hindi ka matitinag. Minsan matutumba pero ikaw ay tatayo. Tama po ba? Amen po ba? Mapapagod, magpapahinga pero hindi mananatiling pagod. Hindi mananatiling nakaupo. Hindi mananatiling sugatan, luhaan. Yes, naiintindihan ko, ang dami mong mga luha, maraming mga unfairness sa buhay mo, pero hindi ka dapat manatili dyan. Because the Lord says, I am here. Sabi niya, sa mga pagod, lumapit kayo. Sa mga sugatan, mga luhaan, lumapit kayo, palalakasin ko kayo. Amen. Imagine that. Grabe si Lord. Amen po ba? Wala na tayong mahihiling pa. Lahat iprinubay na niya sa atin. Hanggang ngayon, nagkakamali tayo, bumabagsak tayo, pinapatawad pa rin tayo ng Panginoon. Saan ka pa? Amen po ba? So wag po tayong sumuko. Focus tayo sa vision natin. I would like to be clear, the vision of this church that was given to your leader, to your pastor. Of course, may mga kanya-kanya kayong mga vision. Is that for us to reach out? Inihahanda ko lang po yung sarili ko. Ang dami po kasing mga, yan na naman si pastor, nagre-reason out na naman. Matapos lang po itong year na to. And marami po tayong mga gustong gawin na pinapanalangin po natin. Hope na tulungan tayo ni Lord na makapag-decide, particularly sa mga daughter churches po natin. Kasi alam niyo po, talagang lumalawak, particularly sa Pilipinas ngayon.
there will be two places, sabi ko nga, na pupuntahan natin sa pag-uwi natin for a potential house church. Imagine that. Okay? Lahat naman po, house church nagsimula. Okay? Pag may, church, may congregation na, may mga group of believers, nagpe-pray, nag-worship, then we pray for a place, then the Lord provides. Ganun po tayo nagsimula. Amen po ba? And I can see that doon sa Pilipinas talagang pinagpapalan ng Panginoon yung mga ministry doon. And I really need your prayers. Nalala ko po tuloy kung nakita nyo po sa verse 2 and 3 sa Nehemiah chapter 6. Ano sabi doon? I am carrying on a great project and I cannot go down. During that time po kasi, may mga invitations yung mga nasa paligid ni Nehemiah, yung mga bansang nasa paligid nila. Okay? Ang sabi niya, okay, magkita tayo, no? Magkita tayo sa sa ganitong lugar and maybe we can collaborate, we can help each other. 5 times, if I'm not mistaken, na pinadalan siya ng sulat. Habang si Nehemiah ay nagtatrabaho, 10 ng kanyang mga kasama na habang binibuild po nila ang wall, ang temple, 'di ba? Ang nangyari po diyan, nakikita ng mga taong ng mga nations, ng mga leaders na nasa paligid ng kanila pong pinagtatrabahuan at kunyari gusto nilang tumulong, no? Nagpadala sila ng mga letters. Baka pwede tayong mag-meet dito sa lugar na ito and maybe we can collaborate and anything na pwede naming may tulong. Pero na-discern ni Nehemiah na hindi naman talaga pagtulong ang gusto nila. Ang na-discern niya ay gusto siyang patayin. Kasi nga threat, hanggang ngayon naman threat pa rin ng Israel sa lugar na yan. Amen po ba? Pero na-discern niya. At ang sabi niya dito, di ba? No, busy ako dito. Di ba? Sabi niya doon, busy ako dito. Hindi ko pwedeng iwan ang ginagawa ko. At the end of the day, makikita niyo po sa mga following verse, talagang ang intention nila is to distract and to kill Nehemiah. Kasi ang isip nila, threat ang Israel sa kanilang mga buhay. Amen po ba? Once na may obstructions, distractions, temptations, i-rebuke natin ang mga bagay na ito. And i-declare natin, kagaya po ni Nehemiah, sabi niya, I will not come down. I will not surrender. I will continue to do the mission, the vision that God has given me. Pag dumating yung mga time na tayo po ay nalulungkot, dumating yung time na para bang ang hirap kumilos. Dumating yung mga time na para bang wala tayong kasama, wala tayong kakampi. Mas maganda yon. Kasi ang pinakamagandang kakampi ay walang iba kundi yung Diyos na nagbigay po sa atin ng direksyon sa atin po mga buhay. Huwag kang mag-alala. Alam ng Panginoon yung pinagdaraanan mo ngayon. And He is always there to guide you. Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Amen. All we have to do is to press on toward that vision. Ang sabi nga doon, di ba, sa Philippians chapter 3, ang sabi ni Pablo na kung saan naging halimbawa ng mga pagbagsak, halimbawa ng napakaraming pagsubok na kanyang pinagdaraanan during the time na sumunod siya sa Panginoon. Kita niyo po, ang pagsunod sa Panginoon ay hindi nagagarantiya na magiging maayos ang lahat. Amen po ba? And even Apostle Paul, nung sinasabi niya dito, di ba? Nasabi niya, I press on toward the goal to win the prize. Alam niya yung goal niya. Alam niya yung vision na binigay niya sa kanya. Alam niya kung sino yung nag-i-encourage sa kanya. Alam niya kung saan yung direction niya. Amen po ba? Ang sabi niya doon, for which God has called me heavenward in Christ Jesus. Amen po ba mga kapatid? And in fact, hindi lang naman po material na bagay yung pinapangako ng Panginoon sa atin. Ang pinaka-the best na dapat po nating akuin ay yung pangako ng Panginoon that at the end of our serving, at the end of the day, at the end of our life, meron pong Kristong naghihintay na magsasabing, come, well done, good and faithful servant. Palapakan natin si Lord. Salamat po, Panginoon. So, tatandaan po natin, focus. You can protect the vision that God has given you by being focused first to Christ. Amen po ba? Amen. Tignan mo yung katabi mo, focus ka. Focus ka lang. At mapagtatagumpayan mo yan. Pangalawa, mga kapatid, I would like to say
that you can protect that vision that comes from the Lord by being a courageable person. Sabihin nga natin, courage. Courage. Ano bang ibig sabihin yan? Di ba? Ano bang? Courage or courage? O basta may ka, okay na. Okay. In verse 14 ng chapter 4, ang sabi niya do, don't be afraid of them. Basahin nga natin. Ang ganda ng sinabi niya dito. Ready, go. Don't be afraid of them. Remember the Lord who is great and awesome. Grabe. Sabi nga natin, you are awesome, Lord. Ang ganda po ng mga pangako ng Panginoon sa Kanya pong mga salita. Kung babasahin lang natin. Even in the times, alam niyo po, kahit nga ang dami nating kapalpakan, grabe si Lord. Kapag kumilos po siya, hindi mo talaga inaasahan. No? Recently, ang dami pong mga plans na kung saan ay hindi namin ang tagal na naming tumigil sa mga prayer na yan. Pero we are rebuked, no? We are rebuked dahil sa mga panahon na, ewan ko lang kung naranasan nyo na po yung mga panahon na pinapanalangin natin ang isang tao, ang isang bagay, ang isang sitwasyon. Diba? Bigla kang tumigil and then recently biglang sinagot ng Panginoon. Naranasan nyo na ba yun? Tapos mapapahiya ka. Tagal ko nang tumigil mag-pray dito tapos biglang sinagot ni Lord. Ewan ko lang kung kami lang naka-realize. Alam niyo po, napahiya po kami sa Panginoon. Talagang, at that time talagang, Lord, patawad po ha. Kasi ang alam ko kasi ayaw mo eh. Hindi ba? Ang alam ko kasi ayaw mo tapos tumigil na tayo. Hanggat alam mo na tama yung ginagawa mo at para sa Panginoon, huwag kang tumigil sa pananalangin. Amen po ba? You take courage. Ang sinabi sa kanya ng Panginoon, don't be afraid because matatakot ka ba dahil sa mga taong yan? Ako, dapat sa akin ka tumingin. Ano niyo po, habang binibuild yung Jerusalem, yung temple, nasa paligid mo, dinidiscern, walang mangyayari sa inyo, saan kayo kukuha ng mga materyales? Di ba? Mga tao ninyo, mga luhaan, wala na yung buhay ninyo. Itigil nyo na yan. Pero focus po si Nehemiah. Yung encouragement, yung pinaka-the best encouragement is not the encouragement from other people. Of course, maganda yung mga na-encourage tayo may matapit. The best encouragement na kailangan po nating marinig ay yung encouragement ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya dapat basa-basa rin ng Bible. Amen po ba? Di ba, naranasan nyo na yun, yung sobrang lungkot ka, tapos pagbuklat mo ng Bible, parang ito, word sa'yo ni Lord yun eh, di ba? Tapos bigla ka ngayon mag-emote, Lord, sorry. Di ba? Ilang beses, alam niyo po ako, pag may mga ganon, pag nagbabasa ako, parang konektado lagi doon sa sa mga pinagdaraanan ni, kala nyo kasi kayo lang ang may pinagdaraanan eh. Di ba? Magbabasa ka, parang minsan rebuke, minsan encouragement. Ganon si Lord. Amen po ba? Bago kayo makipag-usap sa iba, pag mayroon kayong mga problema, makipag-usap muna kayo sa Panginoon. Huwag niyong i-chismis yung problema ninyo hanggat hindi niyo nasasabi sa Panginoon. Ang tendency tuloy na ikakalat nila kasi maling tao yung kinausap mo. Amen po ba? Pag problema ng mag-asawa, dapat sa inyo lang. Ba't napunta ba tayo sa mag-asawa? Kasi kami gano'n ang agreement namin eh. Kapag mayroon kaming mga hindi mapagkasunduan, kami ang nag-aaway. Hindi yung inaaway namin yung mga magulang namin. Kami ang nag-aaway. Nag-aaway din pala. Of course. Amen po ba? Pero at the end of the day, nagbabati rin. Amen po ba? Kaya nga nabuo si Kaya eh. Nag-aaway. Anong ibig sabihin nun? Sa marriage, ito po, kahit out of the topic po tayo, ano lang, sa mga mag-asawa, kapag nag-away kayo, wala namang ibang magsusolve doon kundi kayo lang din eh. Kapag kayo yung nag-solve, mas magiging stronger kayo kapag na-solve na, kapag nagkaayos na kayo. At mas lalo mo siyang mamahalin. Nalala ko yung sinabi mo, alam mo, Pastor,
No, na-appreciate ko yung asawa ko ngayon, nagbago siya. Oy, talaga. Ang dami nilang mga pinagdaanan. Of course, hindi ko sasabihin, ano? Ang dami nilang mga pinagdaanan pagsubok. Minsan kasi nagme-message, nag-uusap kami as family. Pastor, ganito. Oh, okay yan, napagdadaanan nyo yan. Okay. Diba? Okay yan. Kasi pag hindi nyo napagdaanan yan, ano ang mga ituturo ninyo sa mga tao na lalapit sa inyo na same situation? Di ba? May lumapit, the same situation, hindi nyo naranasan. Anong gagawin mo? I-google mo? Walang impact. Di ba? I-AI mo? Walang impact. Tama po ba? Kaya mas i-appreciate natin yung mga problema na nararanasan natin bilang mag-asawa, bilang tatay, bilang single, bilang breadwinner. Kasi magkakaroon ng impact, magkakaroon ng impact yan sa buhay ng mga tao na ilalapit sa iyo ng Panginoon. Take courage. Huwag kang mag-alala. God is in control. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. God is in control. Maliwanag po sa sinabi ng Panginoon, don't be afraid of them. May pinapagawa sa iyo ang Panginoon, go! Gawin mo. Amen po ba? Pinapapunta ka ng Panginoon doon, punta ka. Siguraduhin mo na talagang pinapapunta ka, baka mamaya hindi. Baka mamaya hindi, yari ka. Mag-suffer ka doon. Tama po ba? Maganda yung nagsasuffer ka, pero at the end of the day, sinasalo ka ng Panginoon. Pumunta ka doon, wala nang mga bisyo si Lord. Nag-suffer ka, walang sumalo sa'yo. Kawawa ka, babalik ka rin. Kaya you make sure na talagang kalooban ng Panginoon yung mga ginagawa natin. Amen po ba? Mahirap magkamali. Pero okay lang din minsan, kasi hanggat hindi tayo nagkakamali, minsan hindi tayo natututo. Kagaya po nang nangyari po sa amin. No? Amen po ba? Amen. Sabihin nga natin, courage. Yung mga opposition, no? Opposition sa ating mga buhay, sigurado yan. Hanggat pinupursue mo yung vision na ibinigay sa iyo ng Panginoon, may mga opposition. Unang-una, yung kaaway natin, si Satan. Ayaw kasi ni Satan na umayos ang buhay mo. Sabihin mo sa katabi mo, umaayos ka ba? Nakikita mo ba? Di ba? Umaayos ka ba? Nakikita mo ba? Umayos ka. Amen po ba? Ayaw ng kaaway. Ayaw ng kaaway na umaayos ka. Ayaw ng kaaway na nag-grow ka. Ayaw ng kaaway na napapalapit ka sa Panginoon. Ayaw ng kaaway na nagpipray ka, nagbabasa ka ng Bible. Ayaw niya yan. Amen po ba? Ayaw niya na naaayos yung relationship mo sa ibang tao. Ayaw niya yan. Ayaw ng kaaway yan. Anong ina-expect nyo sa kanya? Iayusin niya yung buhay nyo? Hindi. Guguluhin niya. Kaya, kapag meron kang vision, you have to be very sensitive. Amen po ba? Dapat sensitive ka sa galaw ng kaaway. Amen po ba? Hindi lahat ng maayos sa paligid ay kalooban ng Diyos. Minsan destructive yan. Minsan temptation pala yan. Amen po ba? Dapat maging sensitive po tayo. Hindi lahat ng maganda ay kalooban ng Panginoon. Minsan camouflage lang pala. Amen po ba? Amen. Si Nehemiah, hinarap niya yung napakaraming mga problema, mga threats, mga violence. May mga internal discouragement. Pero salamat sa Panginoon kasi nakita po natin sa kanya pong buhay. Nagkaroon po siya ng courage at pinanghawakan niya yung pangako sa kanya ng Panginoon. Ang sabi ni Lord, do not be afraid. Remember who I am unto your lives. The question is this, who is Jesus right now in your life? Genie? No? Na pag may mga pangangailangan po tayo, doon lang tayo lumalapit. Hindi masama yun. Maganda nga yun eh. Pero sayang naman pag ganun lang ang tingin natin kay Lord. Amen po ba? Isipin mo, tatay din natin siya. Tatay natin siya. Ibig sabihin, pag tatay siya, anak ka, the relationship is very intimate. Amen po ba? Hindi lang yung, pag mayroon tayo pangangailangan, lapit tayo sa kanya. May sakit tayo, lapit tayo sa kanya. Pag wala na rin. Hindi. Tatay natin siya. Amen po ba? Para mas maintindihan mo, kaibigan din natin siya.
Bago ka magchismis ng problema mo sa iba, sabihin mo muna kay Lord. Kaya sabi niya, do not be afraid. Remember, I am your Lord. He is great. He is awesome. Pwede bang palapakan natin siya, mga kapatid? Wherever we are building something significant for God, mga kapatid, huwag nating expect na ang kaaway ay magiging masaya sa ating pong mga ginagawa. Expect natin na laging against yan. But salamat sa Panginoon, our prayer, ang sabi dyan, we are praying for boldness in the face of threats. Amen po ba? Sabihin nga natin, Lord, this is my prayer, being a bold in the face of threats. Amen po ba? Alam natin yung pangako ng Panginoon. All we have to do is to talk to Him every day. Magpalakas po tayo sa Kanya. Ang sabi dyan, encourage those building with you. Huwag kang tumakbong mag-isa. Amen po ba? Kailangan mo ng makakasama. Sabi nga nila, ewan ko kung naniniwala kayo, no man is an island. Amen po ba? Kailangan po natin ng makakasama. Kailangan natin na mag-i-encourage sa atin bilang mga tao. Huwag tayong mapag-isa. Kailangan natin ng mga taong magpipray sa atin, mag-i-encourage sa atin. Piliin mo rin naman, no? Hindi naman lahat ng mga tao, minsan kasi ililit ka naman talaga sa hindi kanais-nais, no? You can discern that. Amen po ba? Pag malapit tayo sa Panginoon. Encourage those building with you. I would like to say, remember, no, itong courage na ito is not the absence of fear, but an acting in faith despite of fear. Amen po ba? Sabihin nga natin, courage is not the absence of fear, but acting in faith despite of fear. Ang dami nating mga katatakutan sa buhay. Amen po ba? Dumarating ba yung time mga katatakutan na yan? I would like to say, huwag kang mag-alala. Ang sabi ng Panginoon sa kanyang mga salita, do not be afraid. Sino dito yung mga takot para sa kanyang mga future? Di ba? Kaya nga trabaho ka ng trabaho kasi nga nag-aano ka sa future mo, di ba? Wala nang masama doon. Pero isipin mo, nagtatrabaho ka na, ilang taong ka na, ganun pa rin yung iniisip mo. Sayang. Amen po ba? Sayang. Huwag tayong mag-alala. Alam ni Lord ang ginagawa niya. Amen po ba? Amen po ba? Alam ni Lord yung ginagawa niya. Si Nehemiah, balikan ko lang yung verse 16. Tignan niyo po sa verse 16. From that day on, half of my men did the work, while the other half were equipped with the spears, shields, bows, and armor. The officers posted themselves behind all the people of Judah who were building the wall. Those who carried materials did their work with one hand and held a weapon in the other. Grabe nun, habang nagtatrabaho sila, nagko-construction, parang yung mga sundalo, di ba? Kapag may mga trabaho sila, kahit na nagtatrabaho sila, yung mga armalite nila, mga armas nila, naandun pa rin sa kanilang mga katawan. Okay. Ang sabi doon, and each of the builders wore his sword at his side as he worked. Sabi niya doon, but the man who sounded the trumpet stayed with me. Okay? Kung mapapansin po natin dito, nandun yung pananampalataya, okay? Nandun yung paggawa. Naka niyo po? Nandun na naniniwala tayo that they are being guided by the Lord. Pero alert pa rin sila kasi anytime pwede silang atakihin ng kaaway. Naka niyo ba? Pero nakikita ko po, habang binabasa ko ito, grabe, makikita mo na hindi sila natatakot. Wala naman silang kalaban-laban during that time eh. Despair nga sila eh, di ba? Wala silang kalaban-laban. Pero habang sila nagbi-build ng temple, alam nila yung vision eh. Naintindihan nila that the leader, that the Lord na nagbigay ng vision sa kanilang mga leader, naiintindihan nila and they really trusted that.
Nakuha niyo po, kaya sinuportahan nila yung leader nila. Naniniwala sila sa leader nila. Ito yung vision na binigay sa leader nila. Tama po ba? Kaya nung naniwala sila, sinuportahan nila yung kanilang mga leader, and they really have that faith despite of this people na pwedeng sumira sa kanila, pwedeng umatake sa kanila. Meron silang pananampalataya, pero alert din sila. Nakaano niya? Ano yung gusto ko makita po ninyo dito? Ang ganda. What we are doing. Hindi naman, ibig sabihin na kapag naglilingkod ka, protektado ka. Amen po ba? Anytime pwede kang atakihin ng kaaway. Pero ang laban natin doon, ang sabi ni Lord, don't worry. As long na merong kang pananampalataya sa akin, no one, kahit isa, hindi ka nila kayang itumba. Because I am with you. Amen po ba? Kaya nga napakahalaga. Alam niyo po, bago ito, mayroong mga ano yan. In verse 16, itong binasa po natin, He really armed His people by the word of God, encouragement and prayers. Ipinakita ni Nehemiah kung sino sila, kung ano yung vision na natanggap nila sa Panginoon. Ito yung vision natin. Ito yung sinabi ng Panginoon. And I really need you for this vision to be accomplished. Ipinakita ni Nehemiah sa mga tao niya, sa mga leader niya, kung gaano kahalaga yung presence nila, yung sila sa vision na ibinigay sa kanila ng Panginoon. And I would like to say to you the same thing. I cannot accomplish the vision without you. Amen po ba? Every one of us is very important in this church. Hindi ko kayang gawin yung ginagawa mo. Tama po ba? Hindi ba ako marunong mag-gitara? Amen po ba? Para tayo makapaghikayat, kailangan ko ng tulong mo. Para magawa ko yung vision na yan, kailangan ko ng tulong mo. Yung prayers mo. Yung every Sunday nandito ka. Amen po ba? Amen po ba? Yung pagdadala mo ng kaluluwa, yung pag-i-invite mo, kailangan ko yung mga effort na yan. Amen po ba? Amen. Ayaw nyo ata eh. Di ba? Amen po ba? He refused to flee. In chapter 6 of Nehemiah 10-13, makikita natin doon. Though he was threatened with assassination, no? Sabi ko nga 5 times na pinagplanuhan siyang patayin. Pinadalan siya ng mga letters to meet in a certain place. Pero ang plano nila ipapatayin siya. 5 times, but he refused to do those things kasi nga meron siyang na-discern niya na it is not the plan of God. Mahirap po pag wala tayong discernment, minsan napapahamak tayo sa ating mga decisions. Di ba? Yan ang hingin natin sa Panginoon. Lord, every decisions, tulungan niyo po kami mag-asawa. Tulungan niyo po kami magkaibigan. Tulungan niyo po ako bilang isang breadwinner. Yung decisions ko on how can I evangelize my family, yung mga anak ko, kung paano ko sila mapalaki, nakandito ako sa Korea, malayo sila. Yung mga decisions na yan, napaka-importante. Without the guidance of the Lord, hindi mo kayang i-guide yung family mo. Amen po ba? Kahit pa dami mong alam, but without the guidance of God, of the Lord, oh my God, hindi mo magagawa. Amen po ba? At ito po yung ginawa niya. Meron siyang vision, pero in-empower niya yung mga leaders niya, yung mga tao niya. Talagang finit niya ito with the Word of God. He-encourage niya ito kung sino sila. That they are blessed. Tama po ba? They are chosen. They are highly favored. And the same thing with us. You are highly favored. And I'm so blessed with your life. This church was given to me for me to fulfill the vision that God has given me. Amen po ba? Ganun po kayo kahalaga. And the same thing sa buhay po ninyo. Your life is very important on your family. Lalong-lalo na sa mga yung mga ano dito, yung mga kung kayo lang ang Christian sa family ninyo. Oh my goodness. Napakahalaga ng role ninyo sa inyo pong pamilya. Amen po ba? Huwag nating sayangin yan. Amen. Huwag tayong ayun, magiging malamig ka, hindi ka na dapat fix tayo.
Amen po ba? Lalo na po sa atin, hindi naman tayo permanent dito. Anytime soon, uuwi ka ng Pilipinas. So ngayon tayo magpalakas. Ito yung training ground. Amen po ba? Ang totoong battle doon sa Pilipinas pag nandun ka na. Amen po ba? Doon ka matetes. Nandoon yung totoong testing. Maliban na lang kung yung mga nandito, sila Ate Arlene, dito na yung mga yan eh. Pero ang dami pa rin mga testing ate, di ba? Pero sa atin po, na hindi naman talaga permanent dito, uwi tayo ng Pilipinas. At dito tayo magpalakas. Sabi ko nga sa kanila, dito, hinahanda ka ng Panginoon para magpastor sa Pilipinas. Sabi naman ni brother, yes po, pastor. Nakikita niya eh. Amen po ba? Amen po ba? Pwede bang palapakan natin si Lord? Kailangan meron po tayong declaration. Idinideklara natin. Sabihin nga natin, meron pong linagay dyan, I will not run from my vision. Sabihin nga natin, I will not run. Bakit po? Alam niyo po, minsan nawawala yan eh. Wala pong ibang ang pinakaunang-unang mag-i-encourage sa'yo kapag discouraged ka, hindi si Brother Jojo. Ikaw. Mismong ikaw ang unang-unang dapat nag-i-encourage sa sarili mo. Remind yourself of your vision. Remind yourself of your anong tawag dito? Yung identity mo. Amen po ba? Amen? Merong kang halaga. Sabi mo sa sarili mo, merong kang halaga. Binili ka sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Amen po ba? So sabihin natin, I will not run from my vision. Tatayo ako. Paninindigan ko ito because God is with me. Amen. And the third one, napakahalaga nito. Una, ano yung una mga kapatid? Focus. Kailangan natin mag-focus. So mga mag-asawa, focus lang kayo. Gusto niyo magkaanak, focus kayo. Diba? Kailangan may time. Okay? Time, health. Okay? Sa mga naghahanap ng mapapangasawa, focus ka lang. Sa isa. Diba? Focus ka lang sa isa. Okay? Hindi pwedeng dalawa. Hindi pwedeng mini, mahini mo. Hindi pwede yun. Tama? Pray ka lang, Lord. Ito talaga, pinagpipray ko siya. Amen po ba? Okay, sa mga may mga plano na mag-business, sa mga may plano na mag-startup ng focus ka lang. Huwag masyadong magastos. Tama po ba? Planuhin ang bawat perang pumapasok. Amen po ba? Huwag maluho. Pero huwag naman yung sobrang tipid. Amen po ba? Huwag naman yun. Kapag minsan libre mo naman yung sarili mo ng ng manok, ng crispy chicken. Tama? Okay? Focus lang. Okay, sa mga singles dito, no? Mga breadwinner, focus lang kayo. Okay? Amen po ba? And pangalawa, ano yung pangalawa? Courage. Alam ko po, marami tayong mga katatakutan sa buhay. Amen po ba? Ang sabi ni Lord, don't worry. Don't be afraid. Relax ka lang. I am in control. Sabi mo sa katabi mo, God is in control. Hallelujah. And the third one, ito napakahalaga. Sabihin nga natin, integrity. Integrity. Alam niyo po, yung buhay natin, nagmamanifest kung sino si Kristo. Na-realize ko lang, kahit anong galing natin, pero kapag hindi nila nakita yung fruit of the Holy Spirit sa atin, bagsak tayo. Na-realize ko lang. Pag wala yun, kaya sabi ko, Lord, patawarin niyo po kami. Minsan, nawawala yung isang bunga doon. Yung pagtitimpi sa sarili, yan. Totoo yan, madalas, di ba mami? Nawawala ako sa minsan. Totoo na, pag nag-aaway nga kami, minsan. Pero at least, nare-realize ko yung pagkakamali ko. And sabi ko, Lord, forgive me. Ang tagal mo naman kasing dumating para hindi na kami magkasala. Minsan dumating na ba sa punto na gano'n? Yung sobrang stress ka, tapos na, pag nagkakasala ka kasi, parang nagigilty ka, tapos nakakatawa, ito nangyari sa akin, Lord, bilisan mo na dumating para hindi na ka magkasala. Hindi ko lang kung naranasan ninyo. Pero alam nyo po, maraming ganyan. Di ba? Thank God kasi nagigilt tayo. Ibig sabihin, nandun yung Holy Spirit sa atin. Pag hindi mo naramdam yon, kalyo na yung puso mo, delikado yon.
Delikado na 'yon, tama ba? Pero salamat kasi once ito yung isa sa mga mga tawag dito, mga na tawag doon yung makikita mo talaga that the Holy Spirit is in us. Pag nagkamali ka, nagigilty ka. At kapag naranasan natin yun, balik tayo sa puso ng Diyos. Sabi ni Lord, patatawarin niya tayo. Integrity. Napakahalaga pala niyan sa buhay natin mga Kristiyano. Kahit anong galing natin, napakarami nating nagawa, nagawa sa ministry, mga missions, but without integrity, pag hindi nila nakita si Kristo sa buhay natin, yung character ni Jesus, the fruit of the Holy Spirit, bagsak ka. Hindi sila maniniwala sa'yo. Amen po ba? Kaya ipag-pray natin, Lord, Panginoon, every day, ayusin mo yung buhay ko. Every day, Panginoon, i-guide mo ako sa lahat ng mga ginagawa ko. Amen po ba? Kasi pag nagkamali ka, sa tao pa naman, sa dami ng ginawa mong mabubuti, isang beses ka lang magkamali, bagsak lahat. Amen po ba? Kaya, Lord, hindi naman natin, without the guidance of the Lord, hindi natin magagawa yan. Ipag-pray natin, Lord, help me so that pag dumating yung time na may mga ungodly character, may mga corruption sa ating pong mga kaisipan, i-resist natin ito. Tignan po natin sa ating verse. Alam niyo po, dumating din sa buhay ni Nehemiah chapter 14, verse 14. Ang sabi doon, moreover, from the 20th year of King Artaxerxes, sabi niya doon, when I was appointed to be their governor in the land of Judah, until his 32nd year, 12 years, neither I nor my brothers ate the food allotted to the governor. Imagine that during that time may mga taggutom. Taggutom during that time, ang hirap ng situation po nila. Amen po ba? Sabi doon, but earlier the governors, those preceding me, yung mga leaders during that time, placed a heavy burden on the people and took 40 shekels. May corruption na talaga during that time. Tama po ba? Tama po ba? Sabi doon, of silver from them in addition to food and wine. Their assistants also lorded it over the people. But out of reverence, tignan nyo but out of reverence for God, anong ginawa niya? I did not act like that. Kahit merong pangangailangan, kahit sobrang hirap ng buhay, kahit na napakaraming pagsubok, ang sabi niya, never kong naisip na maging corrupt. Nakuha niyo pa? Mas pinahalagaan niya yung integrity niya. Mas pinahalagaan niya yung Kristo sa buhay niya. Amen po ba? Instead, ang sabi niya, tignan niyo, ang ganda, verse 16. Instead, I devoted myself to the work on this wall. All my men were assembled there for the work. Sabi niya doon, we did not acquire any land. Kahit nagtrabaho kami. Ano niyo po, during that time, pag leader ka, may opportunity ka. Pwede mong pagsamantalahan ng mga tao. Kagaya ng mga tao nandito. Pero si Nehemiah, never niya pong ginawa. Amen po ba? Integrity. Tayo po mga Kristiyano, hindi lang tayo nandito sa church to attend. Inire-represent po natin ang ating Panginoong Jesucristo. Wherever we go, inire-represent natin siya. Amen po ba? So I would like to remind everyone, integrity, napaka-importante niyan. If you want to protect the vision, i-build natin ito sa ating po mga sarili. Integrity. The fruit of the Holy Spirit. Alam natin yung mali, wag natin gawin. For the sake lang na malagyan yung kalamnan natin. Sa aming mag-asawa, biro mo ito ang ganda ng offer. Dito na kayo. May opportunity dito sa asawa mo. Hindi niya naisip, nagpapastor ako sino nga hawak ng simbahan? Tama po ba? Kung luko-luko ako, pwede kong i-grab yun. Amen po ba? Pupunta ka sa pinakamalakas na bansa. Doon ka magtatrabaho kasama mong family mo, opportunity.
Pero hindi. Amen po ba? Hindi yun yung calling eh. Mas pinahalagahan ko pa rin yung sinasabi ng Panginoon. Amen po ba? Amen. Palapakan natin si Lord. Nehemiah refused to exploit the people. Na kahit na nakikita po nakita natin sa kwentong ito, he led by examples. Naging halimbawa siya. Ipinakita niya that despite of the situations, yung mga kahirapan, pangangailangan, okay, mas pinili niya maging simple in serving the people during that time generously. Huwag nating abusuhin ang ating mga authority, mga kapatid. Bilang isang tatay, don't be abusive to your family. Okay? If kayo sa ating po mga leader, huwag tayong maging abusado. Ibigay natin ang binigay po sa atin na authority para gawin ng isang bagay na inutos ng Panginoon ay isang bagay na kung saan ini-expect ni Lord na mas lalo po tayo maging pagpapala sa mga taong nasa paligid natin. Pag nakita nila yung Kristo sa buhay natin, pag nakita nila yung character ni Jesus sa ating pong mga buhay, hindi na natin kailangang gumawa ng napakaraming effort. They will listen. They will follow Jesus. They will understand that Jesus is in you. Pahalagahan natin ang integridad dahil tayo'y mga tinawag bilang mga ambassador ng ating Panginoong Jesucristo. Ang isang building, okay? Ang sabi diyan, yung integrity is the foundation of lasting impact. Ibig sabihin, once na priority natin yung integrity na yan kaysa sa mga mas magagandang bagay na ino-offer sa atin ng mundong ito, you will see that what you are doing, your actions, your words, your testimony will impact the life of others, and yung mga bagay na yan, yung nais ng Panginoon na makita niya sa buhay po natin. Kung gusto nating magkaroon ng impact ang buhay natin for the next generations, ingatan natin ang ating integrity, ingatan natin ang tatak ni Kristo sa ating pong mga buhay bilang mga Kristiyano na nasa ating pong mga puso. Yan, walang iba kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo, and that is the Holy Spirit. Amen po ba? Be transparent and accountable sa lahat po ng mga ginagawa natin. Wala po tayong maitatago sa Panginoon. Alam niya ang bawat kilos, bawat kaisipan na meron po tayo. Kahit sa mga private life natin. Sabi diyan, let your private life match your public calling. Amen. Wala tayong may tatago sa Kanya. Naalala ko si Nehemiah in verse 19. In verse 19, sabi doon, remember me with favor, my God, for all I have done for this people. Nakita niyo po yung sacrifice niya. He fed 150 people daily at his own expense. He didn't tax the people. Kahit siya may pangangailangan. Amen po ba? Pero hindi niya po ginawa ito. Bagkos, mas lalo siyang naging generous sa mga tao during that time. Meron ka pangangailangan. Okay? Sila meron din. Pero hindi ibig sabihin no na manggugulang ka ng ibang tao. In fact, ang ginawa niya po dito, mas lalo pa siya naging generous. And God blessed him beyond sa kanyang mga ine-expect. Kaya nga yung prayer niya dito, remember me Lord with the favor, my God, for all I have done for this people. Ang ine-expect niya na yung pagtulong niya hindi manggagaling, ibabalik ng mga taong tinulungan niya, but he expect that what favor he gave to the people, ibibigay ito ng Panginoon sa kanya. Ang gandang character, amen po ba? Huwag tayong mag-expect from the people around us na ibine-bless natin. Mag-expect tayo sa Panginoon because He is faithful. Hindi siya natutulog. Hindi siya unfair. Darating yung time, He will going to give it back to you. Amen po ba? So, i-declare natin, merong declaration. Sabihin nga natin, I will build with clean hands and a pure heart. Sabihin nga natin, one, with all your heart. Ready, go. I will build with clean hands
and a pure hearts. Palapakan natin si Lord. So, ano po yung gusto kong iwan sa inyo? 3 things to conclude the message. First, tignan natin, i-check natin yung focus natin. What has God called you to build? Ano yung mission mo? Ano yung pinapagawa sa iyo ng Panginoon? Bilang isang tatay, bilang isang missionary, bilang isang nanay, bilang isang mag-asawa, bilang isang single, bilang breadwinner. Meron kang mission. I know. Ano yun? Check natin. Pangalawa, kumusta yung puso mo? With the Lord? Kumusta yung puso mo with the people around you? Kumusta yung character mo? Kumusta yung how do you react to the circumstances? Sa mga problema. Kumusta? Who or what is trying to intimidate you? Kumusta kayo ng mga taong yon? Napatawad mo na ba sila? Diba? Ikaw yung nakakaalam. Kumusta yung integrity natin? Where or which part of your life do you need to repent and realign with? Hindi ko alam kung anong situation natin ngayon. May mga bagay ba sa buhay natin na kailangan ayusin? It's okay. Ito yung perfect time na lumapit tayo sa Panginoon. May mga bagay ba sa character natin na kailangan nating ilapit sa Diyos? Mahirap ba tayo magpatawad? Di ba? Mahirap ba tayong lumapit sa mga taong nakagawa natin ng pagkakamali o nakagawa sa atin ng pagkakamali? Kumusta yung character natin with the Lord? How is our integrity? Amen po ba? Lord, salamat po Panginoon. Give us a heart like Nehemiah. My focus, my courage, my integrity. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na i-fulfill namin yung vision na pinagkatiwala niyo po sa amin. Hindi po kami ma-distract, ma-intimidate, Panginoon, or makorrupt ng mga bagay na nasa paligid mo. Make us faithful, O God, faithful builders of your kingdom. Hayaan niyo, Panginoon, na sa lahat ng mga ginagawa namin, na bibuild ka namin. Less of us, O God. Lord, hayaan niyo po, Panginoon, na sa aming mga sakripisyo, ikaw ang nakikita. May nakikita kayo, Panginoon, ng mga pagkakamali sa aming pong mga gawa, sa aming pong mga character, O God. Lord, i-expose niyo po ito, Panginoon. I-expose niyo po ito. Yung mga pride po namin, Lord, expose niyo po. Hirap kaming magpatawad, Lord, tanggalin niyo po ito, Panginoon. Expose niyo po ito. May mga character kami, Panginoon, na kung saan masyado kaming selfish, sarili lang namin yung iniisip namin, Lord, i-expose niyo po ito, Panginoon. Worried kami of our future, Panginoon, kung ano yung pwedeng mangyari, ano pa yung future namin sa Korea, sa Pilipinas, Lord. Ang dami naming mga katatakutan sa buhay. Lord, i-expose niyo po ito, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtiwala sa iyo. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na mas makita namin yung biyaya mo, yung kapangyarihan mo, O God. Mas makita namin, Panginoon, na ikaw yung nag-lead sa amin kaysa, Panginoon, sa mga kakayahan namin. Lord, salamat sa mensaheng ito, O God. Hayaan niyo, Panginoon, na kami po'y makalapit sa iyo. Sa kabila, Panginoon, ng ganitong klaseng character na meron po kami. May mga doubts, may mga fear, oh God. Lord, hayaan niyo, Panginoon, na maibigay namin ito sa iyo. Change us, oh God. Baguhin niyo po kami, Panginoon. Baguhin niyo po kami. Hayaan niyo, Panginoon, na mag-manifest sa amin yung bunga ng banal na Espiritu, Father God. Hallelujah, Jesus. Thank you, Father God, for this family. Thank you for this church. Thank you for every individual, Panginoon, yung this family, kahit yung mga wala dito, Panginoon. Salamat sa kanila pong mga buhay. Hayaan niyo, Panginoon, na sa bawat pamilyang nandito, maranasan nila ang pagyakap mo, na sa ganon, we will realize, Lord, that you are alive. You are faithful, Father God, sa lahat ng inyong mga pangako. Salamat po, aming dakilang Diyos. Pinupuri ka namin. Dinadakila ka namin, Panginoon. Salamat sa mensahe mo sa araw na ito. Jesus' name. Jesus' name. Sige po, palapakan natin si Lord. In Jesus' name.
dakila ka, aming dakila.